Hello SSS members at pensioners! Maligayang pagdating sa ating video ngayon. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa SSS death claim. Kapag ang isang SSS member o pensioner ay pumanaw, may dalawang bagay na makukuha mula sa SSS, funeral claim at death claim. Mahalaga na malinaw sa atin ang bawat isa para alam natin kung ano ang mga benepisyo na makukuha ng mga pamilya. Ang death claim ay maaaring lump sum cash payment o monthly pension, depende sa kaso ng member o pensioner at kung sino ang beneficiary. Mahalagang tandaan na iba-iba ang makukuha depende sa contribution at status ng member. Unang senaryo, kung ang member ay pumanaw at hindi pa pensyonado at siya ay kasal at ang kanyang legal spouse ay buhay at may hindi bababa sa 36 buwan na kontribusyon sa SSS, makakakuha ang spouse ng monthly pension. Ito ang tinatawag na survivor spouse pensioner. Kung mas mababa sa 36 buwan ang kontribusyon, makukuha lamang ng spouse ang lump sum na halaga. Ibig sabihin, hindi monthly pension, pero may kabuuang halaga na matatanggap. Ngayon, kung ang spouse ay pumanaw at walang anak na mas bata sa 21 taon, ang mga magulang ng member ang makakakuha ng death claim. Kung wala na rin ang mga magulang, ang designated beneficiary ang susunod na makakakuha batay sa record ng member sa SSS. Ang designated beneficiary ay ang taong inilagay ng member sa kanilang SSS records. Maaaring ito ay anak, kapatid, pamangkin, o apo, depende sa kung sino ang nakalista. Ang makukuha nila ay lump sum lamang. Sa ikalawang senaryo, kung ang member ay single at walang anak na mas bata sa 21 taon, una munang makakakuha ang mga magulang. Kung wala na rin ang mga magulang, ang designated beneficiary ang makakakuha. Muli, ito ay lump sum. Sa ikatlong senaryo, kung ang member ay pensyonado na at single, ang death claim ay susunod sa 5-year guaranteed period. Halimbawa, kung ang pensyonado ay nagpensyon ng mas mababa sa 5 taon, ang natitirang period ay ibibigay bilang lump sum sa parents o designated beneficiary. Kung ang pensyonado ay nagpensyon ng 5 taon o higit pa, wala nang karagdagang claim ang parents o beneficiary. Ang patakarang ito ay nagbibigay proteksyon sa mga legal at designated beneficiaries para matiyak na makukuha nila ang kanilang entitlement. Mahalagang tandaan, ang bawat pamilya ay iba-iba, kaya laging suriin ang status ng member sa SSS at alamin kung sino ang legal at designated beneficiaries. Ito ay para masiguro na walang hindi makakakuha ng dapat na benepisyo. SSS members at pensioners, sana malinaw sa inyo ang ating discussion ngayon. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment ng inyong feedback. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat palagi at God bless sa lahat.